Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. 10 bilyong franchise na Lakers nagtitipid kay Austin Reeves, tumanggi sa extension. Sacramento Kings lumapit ngayon sa GSW para kay Jonathan Kuminga. At Warriors sumugal sa NBA Draft, naka-steal kay Alex Tuuhey. Umakyat na si Austin Reeves bilang perpektong pangatlong option sa likod ni na LeBron James at Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Nakapagtala siya ng average na 20.2 points, 4.5 rebounds and 5.8 assists per game last season. Bukod sa mahusay niyang pag-angkop sa tabi ng dalawang star ng Lakers, mahal siya ng mga fans ng team. Binanggit din ni Reeves na ang LA talaga ang gusto niyang mapuntahan dahil lumaki siyang fan ni Kobe Bryant. Mas maaga ngayong buwan, nagsalita si Reeves tungkol sa pagiging isang Laker at kung gaano niya kamahal ang mga fans. Gusto kong manatili sa LA, sabi ni Reeves. Kung gusto nila akong i-trade, di magsisimula tayo ng panibago sa ibang lugar. Pero gaya ng sinabi ko, gusto ko sa LA. Gusto kong doon laruin ang buong karir ko. Mahal ko ang lugar, mahal ko ang mga fans, mahal ko ang klima, pati ang golf. At syempre ang Lakers ang pinakamahusay na organisasyon sa basketball. Hindi ko pinapansin ang ingay. Nakatutok lang ako sa trabaho at pakiramdam ko, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Nang tanggihan ni Reeves ang kanyang max extension mas maaga ngayong araw, maraming fans ng Lakers ang nagtataka. Ang kontratang tinanggihan niya ay nagkakahalaga ng $89.2 million para sa susunod na 4 na taon kasama ang Lakers. Malamang ay gusto pa ring manatili ni Reeves sa Los Angeles at sa Lakers. Tila sinusubukan lang niyang makakuha ng mas malaking sahod mula sa prangkisa. Hindi mo siya masisisi lalo na pagkatapos ng makasaysayang $10 bilyong na bentahan ng Lakers. Sa sumunod na balita naman, maingat na minomonitor ng Kings ang isang sitwasyong kasalukuyang nangyayari sa kanilang karibal sa Hilagang California. Isa ang Sacramento sa mga team na interesado sa restricted free agent ng Warriors na si Jonathan Kuminga ayon sa ulat ni Sam Amick ng The Athletic nitong Huwebes na may sanggunian mula sa mga source sa liga. Ayon sa mga source sa liga, kabilang ang Kings sa mga team na interesado kay Kuminga ng Golden State at babantayan nila ang galaw ng market sa pagsisimula ng kanyang restricted free agency, isinulat ni Amick. At kahit mukhang malabo na tuluyang mapunta si Kuminga sa kanila, nagpapakita ito ng pananaw ng team at lawak ng mga posibilidad na pinag-iisipan nila sa puntong nakatuon sila sa mga player na tulad niya. Ayon din kay Anthony Slater ng The Athletic nitong Huwebes, interesado rin ang Miami Heat sa kanya. Ang Sacramento at sinumang team na interesado kay Kuminga ay maaaring mag-offer ng kontrata sa pamamagitan ng offer sheet na maaaring tapatan ng Warriors o makipagkasundo sa isang sign and trade deal kasama ang Golden State. Si Kuminga na 22 taon ay hindi nakalaro sa 31 laro nitong season dahil sa injury sa kanyang paa. Sa 47 laro na kanyang nilaro, 10 bilang starter, nagtala siya ng average na 15.3 points, 4.6 rebounds and 2.2 assists per game on 45.4% shooting from the field and 30.5% from 3-point range. Nahihirapan si Kuminga na magkaroon ng tuloy-tuloy na papel sa rotation ni Coach Steve Kerr ng Warriors sa loob ng kanyang unang 4 na season sa NBA. Sa isang kamakailang panayam kay Slater, malinaw na ipinahayag niya na gusto niyang magkaroon ng pagkakataong maging isang star player. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Speaking of Golden State, ang unang galaw ng Warriors ngayong NBA draft ay nangyari bago pa sila makapili. Ipinagpalit ng Golden State Warriors ang kanilang ika-41 overall pick sa Phoenix Suns kapalit ng mga pick na ika-52 at 59 ay kalawang round ngayong draft ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN ngayong araw na may sanggunian sa mga source. Matapos isama ang kanilang first round draft pick sa trade para kay Jimmy Butler, pinili ng Warriors na umatras ng ilang pwesto para makakuha ng karagdagang pick sa ikalawang round sa halip na manatili. Nauna nang nagpahayag si Warriors General Manager Mike Dunleavy ng pag-asa na makakahanap sila ng player na agad makakatulong sa pick. Ngunit sinabi rin niyang open sila sa posibilidad ng trade na tuluyang nangyari ngayong araw. Oo, yun ang target namin, sabi ni Dunleavy noong Mayo. Sa totoo lang, maganda rin na may ilang batang players na agad na nakakatulong sa team. Hindi naman laging garantisado. Sa pick na ito, sigurado akong may mahusay na player doon. Pwede naming i-trade yung pick, pwede rin naming ituloy.
Sa tingin ko, malaking bagay din kung ilan ang mga players na mananatili sa draft at ilan ang babalik sa college. Yon ang magdidikta ng kalidad at talent sa pick na yon, pero ang pick na ito ay magandang posisyon din. Nagkaroon na ng tagumpay ang Warriors sa mga huling bahagi ng second round sa ilalim ng pamumuno ni Don Levy bilang GM, kung saan kinuha nila si Trayce Jackson Davis sa ika-57 pick 2 taon ang nakalipas at Quinten Post sa ika-52 pick noong nakaraang taon ng draft, isang big man na kilala sa kanyang shooting. Bagaman bihira ang mga second round picks na agad makaapekto sa NBA, nagdoble na ngayon ang Warriors sa kanilang tsansa na maipagpatuloy ang trend ni Don Levy ng paghahanap ng hidden gem sa parte ng draft na kadalasang mahirap makahanap ng ganong klase ng talento. At ngayon na nga ay pinili ng Golden State Warriors si Alex Tuhey bilang ika-52 pick NBA draft. Maganda ang ipinakita ni Tuhey noong Mayo sa draft combine sa Chicago, kung saan ipinamalas niya ang mas pinahusay niyang shooting. Sa edad na 21 taon, mukhang versatile na malaki sa wing position o stretch 4 si Tuhey laban sa iba pang draft prospects sa mga scrimmage ng combine. Ang kombinasyon ng range, kakayahang tumapos ng mga shots ng walang bola at mobility ng Australianong ito ay maaaring magpahiwatig na handa na siyang pumasok sa professional level kahit hindi siya tinitingnang magiging isang star sa hinaharap. Nakapasok si Tuhey sa ika-37 sa top 75 prospect big board ni BRNBA draft expert Jonathan Wasserman. Tulad ni Bojan Bogdanovic, hindi rin umaangkin si Tuhey na isa siyang top tier athlete o primary scoring option. Gayunpaman, pareho silang may simpleng galawan na epektibo at maaasahang spot-up shooters kapag ang iba ang gumagawa ng opensa. Kung mahasa ni Tuhey ang kanyang shooting stroke, maaari siyang magkaroon ng reputasyon bilang elite shooter. Pero ang tanong ay kung kaya niyang iangat ang kanyang ball handling at playmaking, mga aspetong makakapagtaas sa kanyang potensyal at maaaring baguhin ang pro comparison niya balang araw. At 6 feet 8 inches, 223 pounds, hawig ang pangangatawan ni Tuhey sa swingman ng Chicago Bulls na si Josh Giddey, o baka mas matatag pa. His 6 feet 10 and 3/4 inches wingspan doesn't jump off the page, pero kabilang ito sa top 15 sa mga players na hindi full-time na power forwards o centers. Hindi man siya isang lights out shooter, napatunayan niyang maaasahan siya sa open shots. Isa ito sa mga pinakahalaga at madaling i-translate na kakayahan sa NBA. At ito rin ang dahilan kung bakit posibleng mapanatili siya sa rotations basta't manatili siyang epektibo. Dahil sa kanyang defensive motor, grab and go rebounding, mabilis na basa ng mga play at mataas na basketball IQ, isa siyang maaasahang ball handler sa fast break. Lalo na sa half-court setting, kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang on-ball playmaking para sa sarili at sa mga kakampi. Maaaring humaba ang career ni Tuhey sa NBA, ngunit nakasalalay ito sa kanyang pag-unlad at konsistensya sa shooting mula sa malayo. Hindi pareho ang laki at athleticism. May sukat si Tuhey na babagay sa kanyang posisyon, pero kailangan pa niyang pagtrabahuhan ang aspeto ng pagiging atleta sa labas ng laro upang mapabuti ang kabuuan ng kanyang laro. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?